Alright, so ituloy na natin ang discussion natin dito sa adjusting entry. At dito sa video lecture na to, ang pag-uusapan natin ay prepayments o yung mga tinatawag na prepaid expenses. Okay? So, yan. Kahapon, nung nag-record tayo ng video lecture, diniscuss natin yung overview kung bakit ba kailangan mag-adjust. Diba sabi natin, nag-a-update tayo ng mga accounts. Okay? And then, i-discuss din natin yung overview ng mga classes of adjusting entry. And doon sa nauna nating video lecture, na-discuss na nga natin itong dalawang ito. Okay, yung accrual. Yan, yung accrual pertaining to accrued income, at saka accrued expense. At dito, nalaman natin, okay, that we record income or record expense, di ba? Regardless kung tayo ay nakakolekta na ng pera or nakapagbayad na. So dito sa accrual, hindi nagmamatter ang payment of cash or ang collection ng cash. As long as na-incur mo na yung expense, as long as na-render mo na yung service, diba? Magre-recognize ka na ng revenue at saka ng expense. Ngayon, dito sa portion ng prepayments, kabaliktaran. Okay, dito may involved na pera. Yun nga lang, okay, may portion na hindi pa talaga na-i-render sa atin yung service. Okay, at yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, so huwag na natin patagalin. Yan, prepayments and prepaid expenses. Okay, ano bang ibig sabihin nitong prepayments or prepaid expenses? Okay, kaya nga nakalagay prepaid. Sabi nga natin, para siyang prepaid load. Okay, di ba pag tayo ay nagpa-load, bayad na. Okay, unlike yung mga naka-plan, di ba? Yung mga naka-plan, magko-consume muna sila ng load tsaka sila padadala ng billing the following month. Okay, postpaid naman ang tawag doon. Doon ang nangyayari, gumagamit muna sila, okay, tsaka sila pinapadala ng billing. Yung postpaid na yon, ang dating nun, para siyang accrual. Okay? Ginamit mo muna yung load tsaka kapadadala ng billing. Wala pang involvement ng payment. Dito, baliktad, para naman siyang prepaid load na kung saan nagbabayad ka muna. Yan. Okay? Kahit hindi mo pa siya nako-consume. And then eventually, kaya siya tinawag din na prepaid expenses. Kasi nga, pag nagamit mo na siya, may portion na, okay, may expense. Either siya ay mako-consume or mag-expire. Yan. Okay? At kapag na-consume at saka na-expire, it will be considered as expense already. Okay? Kaya tinawag siyang prepaid expense. Sa ibang book, tinatawag din siyang deferred expense. Okay? So, under din ito ng deferral, but of course, dito nga sa discussion natin, pinaghiwalay natin yung dalawa para hindi rin naman nakakalito. Okay. Ngayon, bakit nagiging struggle ang pag-aaral ng prepaid expense or prepayments at bakit siya nakakalito? Kasi nga, may dalawang method kung paano mo iti-treat ang prepayment or prepaid expense. Okay? Either siya ay, number one, asset, or either siya ay expense. Okay? Either way na i-treat mo naman yung dalawa, wala namang problema. Either, pag nagpaunang bayad ka, either i-treat mo siya as asset na already or expense na. Okay? Ang importante lang dyan, at the end of the reporting period, okay, at the end of the accounting period or reporting period, yan, i-make sure mo na nagkaroon ka na ng adjustment. Okay? Yan. Kasi nga, kung tinreat mo siya as asset sa simula at hindi ka nag-a-adjust, pero may portion ka na na-consume or nag-expire, ibig sabihin asset pa rin siya doon, hindi ka pa rin nagre-record ng portion of expense of that. Yan. Kaya nga dapat mag-record ka ng expense. Ganon din kapag lahat siya ni-record or tinreat mo na as expense lahat. Halimbawa, yung prepaid loan, tinreat mo na siya as expense lahat. Halimbawa lang. Diba? Ngayon, may portion pa naman doon na hindi nagagamit. At yung portion na hindi nagagamit ay asset pa yun. Okay, ngayon, ang ginawa mo nga sa simula pa lang, expense na kaagad siya. So, ang mangyayari kapag hindi mo in-adjust, okay, at the end of the reporting period, totally lahat yun naging expense na. At wala nang madadala from one accounting period to the next kung may matira pa man doon sa binayad mo.
Okay? Kaya nga sabi natin, ang concept nitong prepayments na to, imagine mo na lang, 'di ba? Parang isang baso na puno ng tubig. Yan. Okay. At yan, syempre, umiinom ka dyan, nababawasan yan. Yung nababawas na yun yung considered consumed part or expired part o yung tinatawag nating na-expense na portion. Yan. Okay. So kasi nga, ang prepayments by default, asset talaga siya. Asset method talaga ang ginagamit mo sa kanya by default. Okay. Ito namang expense method, alternative method naman ito na ina-allow din naman. Okay, but appropriately talaga, asset method ang ginagamit natin dito. Ngayon, para mas maintindihan natin ang pinagkaiba nitong dalawa, okay, ikukumpara natin. Okay? So, punta na tayo sa kasunod na slide. Yan. Okay? Siyempre, nagpakita tayo dito ng comparison. Yan. Okay. Ang ibigay nating example ay prepaid rent. Yan. Prepaid rent, ibig sabihin, nagpauna ka na ng bayad. Okay? Ngayon, ang gawin natin, nag-start yung, nagbayad ka, halimbawa, ikaw ay umuupa. Okay, nagre-renta ka. Ang accounting period mo is from January 1, 2021, okay, to December 31. Calendar period ka 2021. Yan ang accounting period mo or calendar period mo. Okay. Ang nangyari, mga bandang May 1, okay, 2021, yan. Nagbayad ka ng renta. Okay, ini-advance mo na for the whole year. Assuming na ang monthly rent ay 10,000 pesos. Monthly rent yan ha, 10K. Okay. Dahil in-advance mo na for the whole year, i-multiply mo lang ng 12 months. Okay, so bali, ang total na binayaran mo ay 120,000. Yeah. So naibayad mo na. Nag-start yun ay May ha, tatandaan mo. Nag-start kang magbayad May. Okay, magkano binayad mo? 120,000 na kaagad. Okay, ngayon, kung i-record muna natin itong transaction na ito, yan, yung pagbabayad mo. Okay, meron ka nga daw dalawang method na pwedeng gamitin. Okay, either i-treat mo siya as asset or i-treat mo siya as expense. Okay, itong 120,000 na to. Kasi advance payment na yun for the whole year na, pero nagbayad ka May 2021. So, i-record muna natin kung paano siya sa asset method at saka sa expense method. Okay, so May 21, by the way, hindi pa to adjusting entry ha. Ito yung pagre-record pa lang nung nagbayad ka pa lang. Okay, so May 1. Okay, lagyan natin dito sa taas, 2021. Okay, and under asset method, anong gagawin mo? Okay, i-record mo siya as asset. Okay, at anong appropriate term ang gagamitin natin sa kanya? Prepaid rent. Yan, so ilagay natin, prepaid rent. Okay, magkano? Pang isang buong taon na? 120,000. At dahil nagbayad ka ng cash, i-credit mo yung cash, di ba? Yan. Ideally, asset method naman talaga ang ginagamit. Kasi nga naman, di ba, mas appropriate na gamitin ito dahil wala ka pa namang nako-consume na part dun eh. Kakabayad mo pa nga lang, hindi ka pa nga gumagamit or hindi mo pa nagagamit yung space na inuupahan mo. Okay? So, ideally, asset method talaga siya. Ang asset method talaga ang ginagamit. Ayan. Okay? But of course, binigyan ka nga ng isa pang method na pwede mo rin namang gamitin. At yun yung tinatawag na expense method. Anong expense method ito? Okay. Instead of i-record mo siya as prepaid rent, tinreat mo na agad siya buong buo as expense. Yan. Okay. So instead of debiting prepaid rent, ang gagamitin mo sa kanya, rent expense na kaagad. Kahit hindi mo pa siya nako-consume. Makabayad mo pa lang, tinreat mo na kaagad as rent expense. Pwede naman yun. Okay. So same amount lang din, 120,000. Okay. And then, syempre, dahil nagbayad ng cash, yan, 120,000. Yan. Okay. Ngayon, meron tayo dito tatlong T account sa baba. Ipapakita natin, okay, ipa-plot natin, ipo-post natin
yung magiging effect para mas malinaw. So meron tayong involved na tatlong account, yung cash, prepaid rent, okay, at saka rent expense. Okay. Itong prepaid rent portion, syempre gagamitin natin siya as for asset method at saka ito namang expense method, gagamitin natin siya for itong rent expense for the expense method. Okay. So kung ipopost natin itong transaction ng under asset method, nag-debit tayo ng May 1 ng prepaid rent, di ba? 120,000. Yan. Okay, dito muna tayo ha sa asset method. And then syempre, nag-credit tayo ng May 1 ng 120,000 cash. Yan. Okay, pansinin mo muna itong nakapost sa T-account na to. Okay. Imagine mo, okay, from May to December at hindi ka nag-adjust, hindi mo in-adjust yung amount. Okay, wala kang ginawang entry. Imagine mo na at as of December 31, 2021, 120,000 pa rin ang balanse nun. Okay, ang tanong, appropriate ba na dapat 120,000 pa rin asset, okay, or prepaid rent pa rin ba siya? Answer, hindi na. Kasi nga, from May, June, July, August, September, October, November, December, that's 8 months, okay, meron ka nang na-consume na part at yung portion na yun na na-consume mo, dapat magiging expense na siya or magiging na-consume na siya. Yan. At dapat i-record mo na siya as expense. So ibig sabihin, may portion ng 120,000 na naging expense na. Okay? Ayan, yan yung sinasabi natin. Kaya nga, pinlat muna natin yan, di ba? So ibig sabihin, pag mag-a-adjusting entry ka na, okay, adjusting entry na tayo, okay, as of December 31. Yan. Okay. Nakita mo naman, inentrehan natin originally debit, prepaid, rent, at tapos credit cash. Okay, dito sa asset method, ang ipapakita na natin dito ay alin? Okay, yung expired portion. Yan. Bakit expired portion? Kasi nga sa simula, lahat asset siya eh. Diba? So ngayon, ipapakita natin, dun sa asset na yun, okay, ilan na dun ang nag-expire or ilan na dun ang nag-consume or na-consume. Okay, kaya nga kung bibilangin natin, 'di ba? 'Di ba sabi natin 120,000, 10,000 per month. So ilang months ba? Okay, computein natin. Ilang months na ba yung na-consume natin? Okay, 10,000 monthly times, 'di ba? May, June, July, August, September, October, November, December. That's 8 months or equivalent to 80,000 pesos. So ibig sabihin, may rent expense na dapat tayo na 80,000 kasi nagamit mo na nga yun ng 8 buwan. That's why, okay, anong ide-debit natin pag adjusting entry? Sabi nga natin, pinapakita natin yung expired portion. Therefore, that's the rent expense. Kaya we debit rent expense. Okay, at ilan na nga yun? 8 buwan times 10,000, 80,000 pesos. Okay, and then syempre, ang katambalnan ay prepaid rent. Diba? Kasi nga babawasan mo yung prepaid rent na kinonsider mo na as asset nung una. Yan. Okay? Kung mapapansin mo, dun sa original entry natin, okay, dinebit natin si prepaid rent, ngayon naka-credit na siya. Okay? Kasi ang pinapakita natin dito yung expired portion. Kaya nga, class, okay, kung i-T account natin ito, ipopost natin sa T account. Okay. So naka-debit na ang rent expense. Okay? Kailan yon? December 31. Magkano? 80,000 pesos. Diba? 8 buwan times 10,000. Okay, and then i-credit natin ang prepaid rent. Yan. Okay. Ngayon, kung i-summarize natin ito, diba? Magkano na lang ang balanse ng prepaid rent o yung hindi pa nagagamit na portion, di ba? 120 minus 80,000, that's 40,000 pesos. Okay? And then magkano na yung expired portion? 80,000. Yan. Pag pinag-add ko ito, 80 plus 40, that's 120,000. Tama ba ako?
Okay? Yan. So sa portion pala ng asset method, ang ipinapakita natin talaga yung na-expire na portion. Kasi hindi pa nga tayo nagre-record nung una ng ganun eh. Na-record nga natin siya as asset. Kaya kung mapapansin mo dito, 80,000 ang ipinakita nating expired portion o yung nagamit na o yung na-consume na. And then 40,000 na lang yung magagamit mo pa sa susunod na taon. At ano yun? Ilang buwan pa yun? 4 pa yan, di ba? January, February, March, April. Tama lang. Diba? Kasi nga, May 2021 ka nag-start. So matatapos yan, April 30, 2022. Okay, magtig 10,000 ka pa per month. Yan. Okay? So I hope malinaw yan ha. Expired portion. Yan. Ngayon, okay. Dito naman sa expense method, sabi nga natin, tinreat natin siya as expense lahat. Okay. Kung mapapansin mo dito sa ginawa natin sa asset method, di ba may natira pa namang 40,000 na magagamit pa sa next accounting period, di ba, sa 2022. Okay. Ang nangyari dito sa expense method, in-expense mo nga siya lahat eh. Wala kang pinakitang portion na natira. Okay? Wala kang portion na ipinakitang natira. Kaya, kung dito sa, wait lang sulat natin, prepaid rent. Okay. Kaya dito sa sa asset method, kung expired portion ang ipinapakita, malamang dito sa expense method yung unexpired. 'Di ba? Portion. Yan. Kasi nga dito, ang ginawa mo, lahat in-expense mo na. Oh, ngayon may natira pa ba? Ang tanong, nakita mo naman nung ginamit yung asset method, meron pa 40,000. Tama ba ako? Okay. So kailangan maipakita mo 'yun. Kaya nga, okay, pag mag-a-adjust ka, adjusting journal entry. Okay? As of December 31. Okay? Anong ipapakita mo? Okay? Yung unexpired portion o yung hindi pa nagagamit na portion. At magkano 'yon? Okay? Sabi nga natin, 120,000. Ginawa mo ng expense lahat. Okay? Ilang buwan pa ba yung hindi nagagamit? Okay? 'Di ba ang nagamit mo na, sabi natin kanina, 8 buwan. Tama ba ako? Which is 80,000 pesos. 'Di ba? Ngayon, 120,000 minus 80, meron pang natirang 40. Yun yung ipapakita mo rito sa expense method. Kaya nga, ang ide-debit mo na pag mag-a-adjust ka, yung prepaid. Yan. Okay? Rent. Okay? Prepaid rent. Magkano? 40,000 pesos. Okay? Kasi yan pa yung unexpired portion, yan pa yung natitira. Ayan, di ba? And then of course, ang anong katambalan? Rent expense. Di ba? Saan nanggaling yung rent expense na yun? Di ba dito sa taas? Okay? Ibig sabihin, babawasan mo daw. Okay. Oops. Yan. Itong rent expense at meron kang ipapakitang unexpired portion. Okay, ngayon, i-plot natin. Burahin ulit natin ito. Yan. Yan. Prepaid rent. Okay. Ano nangyari dito nung May 1? Nagbayad ka ng prepaid rent pero tinreat mo siya as rent expense. So you debit rent expense. Okay, nung May 1. Magkano? 120. Yan. Okay? And then, yung credit cash. Ito na yon, di ba? Print nga muna natin. Yan. Yan, yung credit cash. Tama na. Ngayon, as of December 31, di ba? Yan bang rent expense wala nang natira? Yun ang tanong. Meron pa. Magkano? 40,000. Kaya nga, ang mangyayari dito, okay, babawasan mo ito nung portion lang na nagamit. At ilang buwan lang yung nagamit? Sabi nga natin kanina, 8 buwan lang. Times magkano per month? 10,000. So that's 80,000 okay, pesos ang nagamit lang. Okay, kaya nga, ang nangyari dito, okay, we debit prepaid rent 40,000, okay, as of December 31, yan, 40,000. Okay, and then, we credit rent expense, yan, magkano? 40,000 din. Yan. Okay.
Yan, papakita na natin. Diba? So 120 less 40, magkano dapat to? 80,000 pesos. Tama ba? Na yun lang talaga yung naging expense mo? Yes, di ba sabi natin 8 buwan, yan, 8 months times 10,000 pesos, that's 80,000. So, ito lang talaga yung portion na nagamit. Na dapat 80,000 lang talaga. Okay? At yung hindi pa nagagamit ay magkano? 40,000. 40 plus 80 equals 120. Tama ba? Yan. Okay, kung mapapansin mo, either asset method ang gamitin mo or expense method ang gamitin mo, pareho pa rin dapat ang lalabas. Pareho pa rin na ang lalabas at the end of the accounting period, 40,000 pa rin yung unexpired portion and 80,000 yung expired portion. Sa madaling salita, 40,000 pa yung natira na magagamit mo pa next year, okay, from January, February, March, and April 2022, di ba? And ngayong year na to, 2021, 80,000 na yung nagamit mo. Kaya kapag pinag-add mo yung dalawang yan, okay, it will be total to 120,000 pa rin, which is the amount ng binayad mo. Okay? Ayan. Okay? Yan ang pinagkaiba ng treatment natin sa asset method and expense method. Pero at the end of the day, it will generate the same amount na kailangan mo. Kaya huwag kang malilito. Ako, ang tip ko sa inyo, ang ginagawa ko, pag may ganyang problem, katulad di ba kanina, ang sample problem natin, prepaid rent, okay, nagbayad ng May 1, 2021 ng 120,000 na buo. Okay? Malalaman mo naman sa problem kung anong ginamit na method. Okay, sasabihin doon, initially daw, ni-record mo siya as prepaid rent. Ganito, initially daw. Ibig sabihin, kung initially, kung sa simula daw, nung May 1, ni-record daw siya as prepaid rent, ibig sabihin, asset method ang ginamit. Diba? Pero kung sinabi sa problem na initially daw, ni-record mo siya as rent expense, ibig sabihin, expense method ang ginamit ko. Yan. Kaya, alam mo na kung paano ang magiging atake mo kapag mag-a-adjust ka. Okay? Meron pa akong isang ipapakitang technique dito. Okay? Burahin muna natin yung mga sulat-sulat. Gulo na eh. Yan. Oops. Yan. Okay. Kung mapapansin mo, tingnan natin itong kung mapapansin mo, kapag kapag asset method ang ginamit mo, 'di ba? Ang nangyayari, okay, 'di ba asset method? Okay. Ang nangyayari, wala sa tamang balance or location yung mismong asset. Okay? 'Di ba napag-aralan natin na ang asset, okay, ang normal balance niya ay debit. Tama ba ako? Yan. Debit ang normal balance niya. Ibig sabihin, every time na dinidebit mong asset, nag-i-increase siya. So the normal balance of an asset is debit. Okay? Isa sa mga palatandaan na para hindi ka malilito or hindi ka magkabaliktad between rent expense and prepaid rent. Okay? Kapag talagang nalilito ka na, i-imagine mo na lang na kapag asset method ang ginamit, yung asset, okay, during adjusting entry, wala sa kanyang normal balance. At pag sinabi kong wala sa normal balance niya, ibig sabihin wala siya sa debit at nasa credit siya. Kaya kung mapapansin mo dito, di ba? Nasa credit ang prepaid rent. Ano ba ang prepaid rent? Asset. Di ba? Pero wala siya sa normal balance niya. Kaya nga, yan. Di ba? Alam mo na kaagad, okay, kahit hindi ka na mag-isip na kapag asset method ang ginamit, during adjusting entry, ang i-credit ko asset. Okay? Kasi nga i-a-adjust ko yung asset. Kaya, di ba, asset method, i-a-adjust ko yung value niya. Kaya kailangan ko siyang i-credit. Yan. Okay. At ang kailangan kong ipakita sa asset method ay yung portion na nagamit or nag-expire. Okay. Kaya kung mapapansin mo rito, sa original entry, naka-debit siya. Sa adjusting entry, naka-credit. Okay. Kasi nga, ito ang aking ina-adjust. Okay. So, ganun din pagdating sa expense method. Okay, sa expense method, di ba, tinreat mo siya lahat as expense, tama ba? Yan. Ano ba ang normal balance ng isang expense? Sulat natin.
Okay? Ganun din, debit din. Tama ba ako? Okay, kaya nga dito sa simula, dinebit mo siya eh. Okay, without thinking, okay, at para may palatandaan ka na, at para hindi ka malito pag gahol na gahol ka na, tatandaan mo na kapag expense method ang ginamit mo, ganun din, okay, mawawala rin siya during adjusting entry sa normal balance niya. Ibig kong sabihin, okay, magiging credit dapat itong rent expense. Kaya nga, kung mapapansin mo rito, ang ginawa natin, naka-credit ang rent expense. Kasi dito naka-debit siya sa simula, dito naka-credit. Okay? Ang pinapakita naman natin dito ay yung unexpired portion o yung portion na hindi pa nagagamit. Okay? Kabaliktaran siya, 'di ba, nung pangalan ng title. Katulad nito, si asset method, okay, ang pinapakita expired portion. Or yung sinasabing naging expense na. Okay? Yun ang pinapakita niya diyan eh. Ayun oh, kaya nga naka-debit eh. Dito naman ang pinapakita, 'di ba, unexpired. Kabaliktaran ng title. Ang title expense. Eh 'di ba ang expense expired? Pero dito ang pinapakita mo unexpired portion. Okay? Ayan. Ayan oh, kaya nga naka-debit si prepaid rent. Okay? Kaya marami ka ng magiging palatandaan. Una nga, sabi nga natin, makikita mo sa problem, mamaya makikita mo sa mga problem. Makikita mo sa problem na sasabihin naman doon kung initially, sa simula, paano mo siya ni-record? Sasabihin doon, ni-record mo daw siya as prepaid rent. Kapag ganon, asset method yon, 'di ba? Nung panahon na nagbayad ka, dinebit yung prepaid rent. Ngayong mag-a-adjust ka, okay, without further thinking, i-credit mo na kaagad ang prepaid rent doon. Okay, at i-debit mo na kagad ang katambal niya, which is rent expense. Ang poproblemahin mo na lang yung amount. Kasi normally diyan talaga nagkakamali sa amount. Okay, ang tip ko pagdating sa amount, tanungin mo na lang muna yung sarili mo, 'di ba? Kung katulad nga nito sa 120,000 na ibinayad, ilan doon ang nagamit na at ilan doon ang hindi pa nagagamit. Okay, at dito nga sa nakita natin, 8 buwan na yung nagamit kaya 80,000. So malamang 120 minus 80 equals 40. 40 yung prepaid rent na lalabas. Kaya kapag tini-account mo siya, katulad ng pinakita natin kanina, dapat lalabas dito na ang natira pa ay 40,000 at ang nakonsume na ay 80,000. A total of 120. Kapag ganun ang ginawa mo, hindi ka magkakamali. Okay? Siyempre kung hindi ka pa sanay, ganun ang gawin mong treatment. Okay? Kung nalilito ka pa. Okay? So, ayun ha, malinaw ang pinagkaiba ng asset method at saka expense method. Kaya nga, dito sa mga susunod na slide, magpapakita tayo ng mga sample problem. Okay? Okay, so magpakita na tayo ng mga sample problem para mas ma-appreciate natin yung pinagkaiba ng asset method at saka expense method. At ipapakita ko rito kung paano ang gagawin mo sa pag-atake dun sa mga problem. Okay, sige, simulan na natin. Actually, parang may 8 problem yata akong ipin-prepare dito eh. Para at least, di ba, suwabing-suwabe yung understanding mo dito. Okay. So, ganun din, ang assumption natin dito, lahat ng adjustment gagawin December 31, 2021. Okay, sabihin calendar period. Yan. So, simulan natin dito. The supplies expense, okay, in the trial balance showed a balance of 12,160. Yan. On this date, now December 31, okay, 3,160 worth of supplies remain unused. Okay, yan. Sinasabi niya rito na, okay, 3,160 ang hindi pa nagagamit. Diba? Unused. Yan. So, ibig sabihin, ima-minus mo lang naman yan sa 12,160 para malaman mo kung ilan na yung nagamit. Diba? So kung ang 3,160 ay unused, malamang, okay, ang used portion, ma-minus lang natin. So 12,160 minus 3,160, that's 9,000. Diba? Itong 3,160, yan yung portion pa ng unused supplies or prepaid supplies. Yung 9,000, siya na yung supplies expense. Okay, ngayon, ang tanong, dito sa problem na to, ano bang method ang ginamit? Okay, asset method ba or expense method? Kung mapapansin mo, di ba? Burahin na natin itong mga pinag-drawing natin.
Kung mapapansin mo, sabi dito sa problem, the supplies expense in the trial balance showed a balance of 12,160. Okay? As of December 31, yung supplies expense daw ay 12,160. Doon pa lang alam mo na during nung panahon na binili yung supplies, ang ginamit niya expense method. Kasi as of December 31, remain intact pa rin 1260 na binayaran eh. Hindi nababawasan eh. Hindi pinapakita yung portion na hindi pa nagagamit. Kaya alam mo na dito, anong ginamit? Expense method. Diba? At ano nga kapag expense method? Ang pinapakita yung unexpired, okay, or unused portion. Okay? Kaya dito binigyan niya ng emphasis na 3,160 pa daw ang hindi gamit. So ipakita mo daw 'yun. Yan. Okay, ngayon, before the adjusting entry, originally ganito ang naging recording nan, 'di ba? Nag-debit siya ng supplies expense originally ha. Okay, nung binayaran niya to, and then credit cash. Okay, magkano 'yon? Nakalagay 12,160. Okay? Yan yung panahon, okay, during the year nung binayaran niya, tinreat niya na ganyan. So wala ka pang ginagawang adjustment. Ibig sabihin hindi nagagalaw, supplies expense pa rin talaga siya. Ang tanong, lahat ba talaga yan na expense o may portion pa na hindi nagamit? Siyempre may portion pa na hindi nagamit, sinabi na nga sa problem eh. 3,160 ang hindi pa nagagamit. Okay, ipakita mo daw 'yun. O ay di madali lang. Kung mag-a-adjusting entry ka na as of December 31, okay, ipapakita mo lang yung, sabi nga natin, unexpired or unused portion. So, ang gagawin natin dito, okay, i-debit natin yung prepaid, okay, supplies. Or pwede rin namang unused supplies. Depende kung anong pin-provide sa atin, di ba? Kasi either way, okay, unused pa rin naman talaga siya. Magkano? Sinabi na sa problem, 3,160. Diba? And then of course, anong katambal nito? Sabi nga natin, kung dinebit mo siya nung simula, malamang i-credit mo yan dito. Diba? Supplies, expense. Yan. Magkano? 3,160. Para malaman natin kung tama ang ginawa natin, itry natin siyang i-post sa T account. So, magdagdag pa tayo ng isang T account. Ano to? Ito yung cash. Ito ay supplies expense. Tapos ito prepaid supplies or unused supplies. Okay. Sa simula daw, ano daw dinebit mo? Okay. 12,160. Diba? And then credit cash kasi binayaran mo siya ng cash. Yan. Ngayon, as of December 31, di wala ka pang ginagawa, di ba? Tanong, yang bang 12,160 ay wala nang natira? Meron nga daw 3,160. Tama ba? Sinabi sa problem. Kaya nga, nag-debit tayo ng prepaid supplies na 3,160 para ipakita na as of December 31, meron pang unused portion, okay, na 3,160. Yan. And then syempre, ang katambal supplies expense. Kaya as of 12/31, magke-credit naman tayo ng supplies expense sa 3,160. Okay. So, magkano na lang dapat ito? Diba? 12,160 minus 3,160. Ang nagamit mo lang daw ay magkano? 9,000. Diba? Final amount. Yan. Double rule natin. 9,000 lang yung nagamit mo. Kasi nga, magkano daw ang natira? 3,160. 9,000 plus 3,160 is equal to 12,160. Tama ba? Tama. Okay, kaya yan, tama ang recording mo na ipinakita mo na ang unused portion ay 3,160, which is sinabi naman sa problem, and then 9,000 lang yung used portion. Pag pinag-add mo yung dalawa, yun pa rin naman yung total na binayaran mo. So tama ka dun. And at the same time, sabi ko nga sa'yo, kung alam mo dito na expense method ang ginamit, di ba sabi supplies expense daw in the trial balance. Ngayon, kung mag-a-adjust ka, okay,
Matic yan, automatic yan. I-credit mo na kaagad yung supplies expense o yung kasi expense method nga ang ginamit. Okay, at ano naman ang katambal ng expense? Di asset, so prepaid supplies. Yan. So ang poproblemahin mo na lang yung amount, di ba? Ngayon wala kang problema, sinabi sa problem 3,160 natira eh. So dinebit mo na kaagad, di ba? At the amount of 3,160 supplies and then supplies expense sa bawasan dahil dapat naman 9,000 lang ang na-expense or na-consume na portion. Okay? O, ayan ha. Yun yung technique natin. Okay? So, isa pa. Pakita pa tayo ng isang problem. Yan. Okay. The advertising expense of 18,000 reported in the trial balance was paid on November 1 of the current year. The amount represents the advertisement for 3 months in the newspaper. Okay? So kung binayaran mo daw siya ng November, okay, 3 months daw eh. 'Di ba? So November, December, and January. Okay? 2021 pala ginamit natin dito. Okay, and then 2022. Siyempre, ikakat mo yan dito. Kasi ang kailangan mo lang itong portion na to. Tama ba ako? Okay. Ngayon, magkano daw binayad mo? 18,000. Okay. At sinabi dito sa problem na tinreat mo daw siya as advertising expense. Therefore, alam mo na ang ginamit dito ay expense method. Kaya nga kapag mag-a-adjust ka, okay, mag-a-adjusting journal entry ka, okay, ang gawin mo na kaagad, i-credit mo na kaagad si advertising expense. Ito naman ay technique lang na itinuturo ko para hindi ka na kaagad malilito. Okay, kasi nga alam mo, okay, na ang pinapakita kapag expense method ay ano daw? Okay, unused or unexpired portion. At saka, sabi nga natin, ang technique natin, wala siya sa normal balance niya na debit, kaya naka-credit siya. So, papartneran mo na lang kaagad yan ng prepaid, syempre, advertising. Yan. Okay. Ang poproblemahin mo na lang yung amount. Okay. Ngayon, ang sinabi naman sa iyo dito, kung 18,000 daw yung advertising expense at magagamit siya for 3 years, so divide mo lang naman ng 3 months. Okay. So magkano yun? 6,000 per month. So 6,000 dito, 6,000 dito, at saka 6,000 dito. The problem is, okay, i-record nga natin yung nangyari yung November 1. Okay, bago yung adjusting entry. November 1. Okay. Tinreat mo daw siya as expense. Kaya debit advertising expense. Magkano? Siyempre, whole amount. 18,000. Okay. And then cash. Kasi di ba, nagbayad ka naman ng cash. Okay. Ngayon, wala ka pang ginagawang adjusting entry. Di ba? Tanong, lahat ba yan expense na? Di ba? Hindi. Kasi kung mapapansin mo rito sa baba, tingnan mo. Okay. Ang nagamit lang dyan ay November at saka December. A total of 12,000. Tama ba? Meron pang 6,000 na hindi nagagamit. At yun yung kailangan mong ipakita dito sa portion na to. Kaya nga, as of December 31, okay, ang sabi ipapakita mo daw yung unused or unexpired portion, di ba? Magkano pa ba yung unused or unexpired portion? Di ba 6,000? Therefore, you debit prepaid advertising kasi yan yung hindi pa nagagamit. 6,000 pesos. And you credit advertising expense, 6,000 pesos. Nagsobrang zero. Burahin natin. Yan. Yan. Okay. Kaya nga, di ba, tingnan natin, i-check natin kung talaga bang 12,000 ang nagamit na at 6,000 ang hindi pa nagagamit. We use the T account. Okay, paplat ulit natin. Cash. Ito ay advertising expense. Ito ay prepaid advertising. Okay. Simulan natin noong November 1.
Okay, nag-debit ka daw ng advertising expense. So, oops. November 1, magkano? 18,000 pesos. Diba? O, check. And then credit cash nung 11, November 1, 18,000. Check. Diba? Okay. Ngayon, dahil nag-adjust ka, ipapakita mo na ang natira na lang na prepaid advertising ay 6,000. So, nag-debit ka as of December 31 ng 6,000 advertising. Yan. And then credit advertising expense. Okay. 6,000 pesos as of 12/31. Okay. Kuhain na natin yung mga final amount. Yan. So dito, 18,000 minus 6,000, okay, that would be 12,000 pesos. Tama ba? Double rule natin. Double rule. Double rule. Okay. So, balikan natin tong kinekwento natin dito kung mabe-verify natin. Di ba? Sabi natin, ang nagamit na 12,000. Yun ba yung lumabas sa T-account? Tingnan nga natin. Oops. Tama. 12,000 lang ang nagastos na or nagamit natin na expire. At kung mapapansin mo, 6,000 yung natira. 12,000 plus 6,000, tama ba yun doon sa total na binayaran mong 18? Tama. 18,000 pesos. Ayan. Okay. So, di ba madali lang? At saka kung mapapansin mo, di ba? Originally, dinebit na advertising expense. Kaya pagdating dito, kine-credit mo naman siya. Kasi ang pinapakita mo ay ano daw? Unexpired or hindi pa nagamit na portion. Okay? Di ba? Sige, isa pang problem tayo para mas maintindihan natin. Yan. Okay. So, 1-year insurance now. Di ba? 1-year fire insurance was taken on August 1. Okay, so August 1 ka daw nagbayad. Of the current year in the amount of 12,000, it was charged to insurance expense. Okay, ibig sabihin, ang ginamit mo daw method ay expense method. Okay, kasi nga, it was charged to insurance expense. Yan, di ba? So expense method yan. So i-record natin yan noong August 1. Hindi pa to adjusting entry ha. Pinapakita lang natin kung anong nangyari noong August 1. Okay, 2021. Okay. Dinebit mo daw sa insurance expense. Yan, di ba? Magkano daw yung buong amount? 12,000. Okay. And then, of course, dahil nagbayad ng cash, di ba? 12,000. Okay. Siyempre, binayaran mo August. Okay? Itong 12,000, good for 1 year yan. Kaya nga, ang gagawin natin para hindi ka malito, bago ka mag-adjusting entry, yung 12,000 na pang isang buong taon, i-divide mo nga muna ng 12 months. Okay? Siyempre, lalabas, tigi 1,000. Okay? Per month. Okay, 1,000 per month. Okay, ang tanong, okay, ilang portion na ba dyan ang nagamit mo? Okay, bibilangin natin. August, okay, tama ba? August, September, October, November, December. Okay, tama ba? August, September, October, November. Yes, that's 5 months. Okay, so 1,000 per month times 5 months, okay, that's 5,000 pesos. Okay, na consumed. Okay, or expired. Or nagamit na portion. Magkano ba yung binayaran mo? 'Di ba? 12,000. Okay, 12,000, 'di ba? So ibig sabihin, kung 5,000 lang ang nagamit mo, malamang 12,000 minus 5,000, meron ka pang hindi nagagamit na 7,000. Tama ba? Okay, at itong 7,000 na to, yan yung ipapakita mo dito sa adjusting entry na 7,000 ang hindi pa nagagamit at 5,000 lang ang nagamit na. Okay, kasi nga ang nangyari dito, kung mapapansin mo, pinakita niya nung August 1, 12,000 na yung nagamit eh. Pero ang totoo, 5,000 lang. Kailangan mapalabas mo na ang insurance expense ay 5,000 lang at ang natiray 7,000. Kaya nga, okay, kung mag-a-adjusting journal entry na tayo,
as of December 31. Okay. Siyempre, alam mo na yung technique. Diba? Kung expense method ang ginamit, i-credit mo na kaagad yung expense, which is insurance expense. At ang katambal niya, dahil ang pinapakita ay ano nga, unexpired or unused portion, ang ide-debit natin ay prepaid insurance. Okay, ayan. Prepaid insurance. Magkano nga? Di ba sabi natin, ang hindi pa nagagamit, 7,000. Saan nanggaling yung 7,000? Kasi nga, di ba 1,000 per month. Tapos, ang nagamit mo na from August to December. August, September, October, November, December. That's 5 months. 1,000 times 5 months, that's 5,000 pesos ang nagamit. So, 5,000 minus 12,000, 7,000 pa ang hindi gamit. So, 7,000 ang ilalagay natin dito. Yan. Okay. Gusto mo bang i-check kung talagang 5,000 ang nagamit lang at 7,000 ang hindi pa nagagamit? I-check natin. Gumamit tayo ng e-account. Okay? Maglagay tayo dito ng isa kulang eh. Ayan. So gawin natin, ito ay cash. Tapos ito ay insurance expense. Ito naman ay prepaid insurance. Okay. I-record natin nangyari noong August 1. So noong August 1, nag-debit ka daw ng insurance expense. Magkano? 12,000. And then credit cash, August 1. Kaya nawala na tuloy. Cash, okay. August 1, 12,000. Yan. And then, pagdating ng December 31, nag-adjust ka. So, you debit prepaid insurance. Okay, magkano? 7,000. Yan. Okay, and then nag-credit ka ng insurance expense na 7,000 din. Diba? Ayan. Okay, so, kuhain natin ang balanse. 12 minus 7, that's 5,000 pesos. Double rule, double rule, double rule. Okay, tingnan nga natin kung 7,000 talaga ang hindi nagamit at 5,000 ang nagamit. Okay, kaya kasi i-verify natin kung tama to eh, di ba? Ayan. So kung mapapansin mo rito, lumabas na ang insurance expense ay dapat 5,000 lang as of December 31 at hindi buong 12,000. Ito lang kasi yung portion na nagamit. Okay, kaya tama siya, di ba? And then 7,000 yung hindi pa nagagamit. 5,000 plus 7,000, a total of 12,000 pesos. Tama ang adjusting entry mo. Okay? Ayan, di ba? O, mapapansin mo ha, marunong ka na ha. Di ba? Ang dali. Ang unang gagawin, i-identify mo muna kung anong method ang ginamit and then gawin mo na yung technique natin. Kaya kung mapapansin mo, nag-e-entry na agad tayo, di ba? Kasi dito, alam natin na dinidebit mo siya kapag expense method. So dito, i-credit mo siya. Kasi yun yung i-adjust mo. And then show the unexpired or unused portion. Yan. Okay? Oh, di ba? So, syempre, papakita pa tayo ng mga ilang problems. Okay? And, yan, sundan mo lang. Okay, at least, di ba, sa dami ng problem, nakakasunod ka na. Okay? Okay. So, ayan. Punta naman tayo sa kasunod na problem. Okay, problem number 4. Yan. Okay? So sabi dito, the office rental is 24,000 per month. Yan. Monthly, nagbabayad ka daw 24,000. Payable in advance every 15th day of the month. Okay? Rent expense is debited. So ibig sabihin, sinasabi lang niya rito na expense method ang ginamit mo. Okay? Yan. Tapos, pakitaan natin ng timeline para hindi naman nakakalito. Diba? Ito daw, December 1. Okay? And then ito, December 31. And then maglagay tayo dito na December 15. Okay? So, okay. Sabi dito, nagbabayad ka daw ng 24,000 payable in advance every 15th day. So, nagbayad siya rito ng 24,000 pesos na pang buong taon na, di ba? The problem is, pang buong buwan na, sorry. The problem is, okay, nagbayad siya December 15.
Okay? Ang cut-off natin, December 31. Okay? So ibig sabihin, kalahati lang ang mako-consume mo dito, 'di ba? From December 15 to December 31. Dapat 12,000 lang 'yan. Kasi okay, yung kasunod na January 14, 'di ba? O 'di ba tama, January 14. Okay, naandun yung portion ng 12,000. Kasi nga pang isang buong buwan eh. Yan. So kita mo na kaagad dito sa timeline na out of 24,000 na binayad mong prepaid rent, 12,000 lang, okay, ang expense portion. Ibig sabihin, yung kalahati na 12,000, hindi pa expense, kundi prepaid rent pa ang treatment mo sa kanya at magagamit pa niya yon sa next accounting period, sa January 2022. Yan. Pero dito, kung mapapansin mo, sinabi niya, dinebit daw niya lahat as rent expense. Well, in fact, okay, dapat doon, ang nagamit lang 12,000 at ang hindi pa nagagamit ay kalahati, 12,000. Diba? So ipakita natin, okay, nung December 15, diba? Original entry muna tayo nung nangyari na nagbayad ka na ng prepaid rent. Ang ginamit daw, rent expense is debited. So debit, rent expense. Magkano? 24,000. Yan. Okay. Siyempre, credit cash. Yan. Yan yung original na nangyari nung December 15. Ngayon, mag-a-adjusting journal entry ka na as of December 31. Okay. At dahil nga expense method ang ginamit, ang pinapakita mo raw dito ay unexpired. Okay. At kung unexpired, you debit prepaid rent. Tama? Di ba? And then, of course, yung credit rent expense kasi yun ang kapartner niya. At saka, di ba, tinuro ko naman sa iyo yung palatandaan, originally naka-debit siya kasi sabi naman dito, rent expense is debited. Ayan, di ba? Okay, so i-credit mo naman siya ngayon. Yan. And then, syempre, papakita mo rito yung unused or unexpired portion, which is 12,000. Oops, nakasabra naman ng zero natin. Yan. 12,000 pesos. Yan. Okay? Di ba? To verify kung tama ang pinagsasasabi natin based dito sa explanation, iti-account ulit natin. Di ba? Cash, rent expense, at saka prepaid rent. Yan. So ano nangyari? Noong December 15 daw, nag-debit ka ng 24,000. Tama? Yan. Tapos, credit cash na 24,000 din. Kasi yun naman talaga yung binayad mo. As of December 31, nag-debit ka ng prepaid rent. Magkano? 12,000. And then nag-credit ka ng rent expense sa 12,000. Okay. Kung mapapansin mo rito, pag maminusin mo yung dalawa, okay, ang lalabas dyan, 12,000. Di ba? And then, 12,000, 24,000. O, di ba? So, yung unused portion, yung kalahati, 12,000. Yung used portion, yung kalahati din, 12,000. 12 plus 12, that's 24. Okay, so 24,000. Tama ang naging journal entry mo. Okay, ayan ha, dumadali na ha. Sige, isa pang problem pa. Yan. Okay, ang insurance na naman. Sanay ka na dito, di ba? On August 1, okay, 18,000 premium was paid on a 1-year insurance policy. The amount of the premium was debited to prepaid insurance. Ayan. So, dinebit daw siya sa prepaid insurance. Therefore, asset method ito. Di ba? Yan. Kasi debited daw to prepaid insurance. Ibig sabihin, kung i-record natin yung original entry nung August 1, hindi pa adjusting entry ito ha, nung nangyari lang nung August 1. Okay? Nag-debit daw siya ng ano? Prepaid insurance. Magkano daw? 18,000. Yan. And then credit cash kasi binayaran mo ng cash yun, kaya nga prepayment. Yan. So dyan muna. Okay? Ngayon, kung itong 18,000 pesos, okay, ay good for 12 months, so i-divide nga natin ng 12 months kung magkano monthly dyan. Okay? So 18,000 divided by 12 months, that's 1,500 per month. Okay?
1,500 per month. Okay, ngayon, dito, kung asset method ang ginamit, ang ipapakita mo dyan, yung expired portion o yung nagamit na at madaling computein. Paano? Kasi di ba 18,000 divided by 12 months, ibig sabihin 1.5 per month ang nagagamit or na-expire na portion. So, from August 1 to December 31, ilang months na yun? August, September, October, November, December. That's 5 months. Okay? So 5 months na yung nag-expire na portion. Okay, so i-multiply mo lang yung 1.5 sa 5 months. Kasi 1.5 per month nga daw eh. Okay? So, how much is that? That's 7,500. Okay? Expired portion. Diba? So, kung 18,000, okay, yung binayad mo at 7,500, yung nagamit na, so i-deduct mo yung 18,000 sa 7,500. So 18,000 minus 7,500. Ibig sabihin, 7,500. Ibig sabihin, meron pang 10,500 na hindi gamit. Okay? Yan. So 10,500 plus 7,500, that's 18,000. Ngayon, ang nangyari kasi dito, okay, dahil wala kang ginagawang adjustment, ang hindi gamit 18,000. Eh dapat ang hindi gamit na lang ay 10,500. Tama ba? Oo. Okay, kaya kailangan magkaroon ka ng adjusting journal entry as of December 31. Okay? At sabi nga, ang pinapakita mo rito, expired portion. So you debit insurance expense. Yan. And then you credit prepaid insurance. Okay. Magkano ang insurance expense natin o yung nagamit na? Sabi natin 7,500, di ba? Kasi 5 months. 1,500 plus 5 months, 7,500. So 7,500. Yan, lagyan na natin siya. Okay. So to verify, okay, kung tama ba na 7,500 talaga ang nagamit at 10,500 ang hindi pa nagamit, okay, gawan nga natin ulit ng T-account. Okay. So, ito ay cash, ito ay prepaid insurance, ito ay insurance expense. Okay. So, noong August 1 daw, nag-debit ka ng prepaid insurance. Okay, magkano yun? 18,000. Di ba? And then, nag-credit ka ng cash. Di ba? 18,000. August 1. Oops. Yan. Okay, ngayon nag-adjust ka na ng December 31, titingnan natin kung tama ang adjusting entry mo. You debit, okay, insurance expense 7,500. Yan, and then your credit, okay, prepaid insurance 7,500. Diba? Yan, kuhain na natin yung final balance. Okay, 18,000 minus 7,500, that's 10,500. Tama ba? Unexpired portion or unused portion. And then 7,500 yung nagamit na or nag-expire na, and then 18,000 yung kabuuang binayaran mo. Okay, tingnan natin kung tama ba. 10,500 nga ba yung hindi mo pa nagagamit? Okay, answer, yes. Ayun, na-verify na natin. 7,500 nga ba yung nagamit mo? Yes, ayun no. Okay, 10,500 plus 7,500, a total of 18,000. Tama ang adjusting entry mo. Okay, at saka, sabi ko nga sa iyo, dahil yan ay asset method, okay, malamang sa adjusting entry, wala sa normal balance yung asset. Kaya nga naka-credit siya. Oh. Diba? So alam mo na ang kapartner na, di insurance expense. Huwag ka na lang magkamali sa amount. Kasi dito naman, common sense lang, na i-re-record mo kung magkano yung nagamit at saka hindi nagamit. Ganun lang naman. Okay? Isa pa ang problem. Problem number 6, about unused supplies ito. Okay? So before adjustment, so ibig sabihin hindi pa daw nag-a-adjust. The supplies account has a balance of 35,400. Okay? The count of supplies on hand amounted to 22,300. Nung nagbilang, di ba? Originally daw before the adjustment, ang naka-record daw sa iyo 35,400.
Okay? Pero pagdating nung December 31, nung nag-count na, 22,300 na lang daw ang hindi pa gamit. Okay? At dito sa portion na to, alam mo na, asset method ang ginamit. Okay, sir, bakit po asset method? Eh di ba sabi, the supplies account. Ano ba ang supplies? Okay, di ba ang supplies account ay asset? Oh. So ibig sabihin, asset method ang ginamit dito. Kaya nga, originally, nung binili yan, okay, since wala namang binigay na date, okay, i-record natin. Ang ginamit niya, pwedeng supplies or prepaid supplies or unused supplies. So, gamitin natin halimbawa, prepaid supplies or mas appropriate unused supplies. Pwede rin namang supplies lang, wala namang problema, di ba? 35,400. Tapos syempre, binayaran niya ng cash. Di ba? 35,400. Okay. Ngayon, nung nagbilang, 22,300 na lang daw ang hawak. O, di ba? Eh ngayon, nasaan yung diferensya? Di ba? So, kuhain natin yung difference. 35,400 minus, okay, 22,300. Natin ha. 35,400 less 22,000, magkano daw? 300. 13,100. Di ba? Nasaan na yan? 13,100 na yan. O ay di ibig sabihin, use na ito. Okay? Or sa madaling salita, na-expense na or nagamit na. Yan. At ang sinasabi niya dito sa problem, ini-imply niya na ipakita mo kung magkano na yung nagamit. Kasi ang pinapakita mo dyan, yung hindi gamit eh. 35,400. Ngayon, nung nagbilang, 22,300 na lang. Dapat, ang umapir sa hindi pa gamit, okay, unused portion, ay 22,300 at hindi 35. Okay? Kasi nga, yung diferensya na 13,100 ay gamit na. Yan. So, adjusting journal entry as of December 31, okay, ang ipapakita mo raw dito yung expired portion. So, you debit supplies expense. And then, syempre, anong katambalan? Prepaid supplies or unused supplies. Or supplies, pwede rin naman. Depende sa chart of accounts na ibinigay. Magkano daw? 13,100. Okay? Saan ang galing? Di ba ito? To verify kung tama, okay, ang ating sagot, aalamin natin kung ang unused portion ba talaga ay 22,300 at ang nagamit na ay 13,100. I-verify natin using T account. Okay, kaya pag nalilito, gumamit ng T account. Okay, unused supplies. Ito naman, supplies expense. Okay, ano nangyari daw noon? Okay, nung binili mo siya, nag-debit ka ng unused supplies na 35,400 and then yung credit cash 35,400. Okay. Siyempre nung December 31 nag-adjust ka na, so yung debit supplies expense, magkano daw yon? 13,100. Kasi yun yung diferensya nung nagbilang, di ba? And then credit dito 13,100 as of 12/31. Okay. Bahayin natin ang final amount, 35,400. Diba? Minus or less 13,100. Diba? Okay? 22,300. Yan. Double rule, double rule, double rule. To verify kung tama yung unused portion, magkano nga daw ang natira nung binilang? Okay, 22,300. Tama ba? Tama. Diba? Magkano daw yung used portion? 13,100. Tama ba? Tama. 22,300 plus 13,100. Tama ba doon sa total na binayaran mo? Tama. Okay, so tama ang journal entry mo. Okay? O ayan na, sa dami na ng problem, pinapakita natin. Expense method, ngayon asset method naman. Okay? Pag naman hindi ka pa natuto nito dito Okay? So isa pa, pakita pa tayo. Yan, ito, padali na naman to kasi insurance, di ba? Halos pa ulit-ulit na, di ba? Kaya pag dire-review mo na to, okay, inaaral mo na to, try mong sagutan yung problem, okay, ng sarili mo. Tingnan mo kung ganun din yung lalabas. Then i-check mo na lang dun sa ating solution. Okay. So again,
ayan na naman. Nagbayad ka daw ng insurance worth 24,000 for 1 year. Okay, insurance policy na magsisimula ng September 1. The amount of premium was debited to prepaid insurance. Sa madaling salita, okay, ang prepaid insurance ay asset, so asset method ang ginamit. Diba? Yan. At kung gagawin natin yan ng entry nung September 1, hindi pa naman to journal entry nung nangyari lang nung September 1, 2021, ang dinebit daw, di ba? Dinebit daw, prepaid insurance. Tama ba? Okay. Magkano daw yun? 24,000. Siyempre, binayaran mo ng cash, kaya nga prepayment. 24,000. Yan. Okay. Ngayon, siyempre, may portion na dyan na nag-expire, na nagamit. Di ba? From September, October, November, December. 4 na ba na nga actually. Therefore, ang tanong, dapat pa ang prepaid insurance 24,000 pa rin hanggang December 31? Hindi na. Okay, kaya nga, para madaling mag-compute, lang yan. Diba? Yung 24,000, systematic computation tayo, ano, para madali. I-divide mo ng 12 months para malaman mo kung magkanong monthly. Okay, and that's 2,000, di ba? 2,000 pesos. Yan, 2,000 per month. Okay? Per month. Ngayon, ilang buwan na ngayon nagamit? September to December. So, September, October, November, December. Okay, that's 4 months. Diba? So, multiply mo lang ng 4 months. That's 8,000 pesos. Okay, itong 8,000 expired portion ng insurance mo. Ngayon, kung 24 yan, okay, ang buo na binayaran mo at 8,000 na yung nag-expire, okay, magkano na lang dapat ang natitirang pwede mo pang magamit? Okay, 24 minus 8, that's 16,000 pesos. Okay, ito naman ay unexpired. Yan. Diba? Expired portion, unexpired portion, a total of 24,000. So, we make the journal entry, adjusting journal entry as of December 31. Okay. Anong ide-debit natin? Siyempre, yung expired portion, di ba? Na sinasabi dito. So, we debit insurance expense. Magkano? Sabi dito, 8,000. And then, siyempre, dito mo yan ilalagay, prepaid insurance. Okay, magkano? 8,000 pesos. Okay. To verify kung 16,000 nga ba talaga ang hindi pa nag-e-expire at 8,000 ang nag-expire, again, mag-T-account ulit tayo. Okay, cash. Ito ay insurance expense. Ito ay prepaid insurance. Diba? O ano nangyari nung September 1? Nag-debit ka daw ng, okay, nung September 1 ang prepaid insurance, magkano? 24,000. Diba? And then credit cash, 24,000 din. Bigyan natin ng date. Yan. Okay, and then nung adjusting entry, nag-debit ka ng insurance expense. Okay, magkano? 8,000. And then, nag-credit ka ng prepaid insurance, 8,000 din. Okay. Ayan. Okay, so kuhain natin ng final amount. Ito na ang final amount na. Ito. Okay, 24 less 8,000, that's 16,000 pesos. Di ba? Double rule. Ayan. So, kung mapapansin mo rito sa T-account, ang prepaid insurance na lang dapat ay 16,000 o yung unexpired portion. Tama ba siya? Tama. Okay? Itong 8,000 na nagamit na, tama ba siya? Tama. Okay? So, 8 plus 16, that's 24. That's 24,000. Tama ang journal entry. Ayan, okay. So, I guess we're down to the final sample problem. Okay, but of course, sabi nga natin dito, di ba, kung marunong ka na ng technique, okay, kahit wala pang ano, by the mere fact na alam mo yung method na ginamit, okay, katulad nito, di ba? O, naka-debit siya nung una, kin-credit natin siya ngayon. Okay, ang pinapakita natin, expired portion. Okay, kasi asset method nga ito. Okay, so last problem. Yan. O, ito naman upa. O, kasi leases ang nakalagay. Diba?
nagbayad ka daw ng 78,000 cash in advance nung September 1 for 1-year lease on office space. Okay? Wala nang sinabi, okay, sa problem. Hindi sinabi kung dinebit ba siya as expense or dinebit ba siya as asset. Okay? Kapag silent ang problem na ganyan, by default, ititreat mo siya as asset method. Okay? Kasi sinabi naman niya na nagbayad ka in advance. Okay? Kapag ganun, by default, asset method ang gagamitin mo. So kung ire-record natin yan ng September 1, hindi pa to adjusting entry ha. Ire-record lang natin yung nangyari ng September 1. Okay, nagbayad ka daw ng 78,000, di ba? For 1-year coverage na yon ng renta. So dahil asset method, we debit prepaid rent. Okay, and then, syempre, credit cash kasi nagbayad. Magkano? 78,000. Yan. Okay. Ngayon, dahil yung buong binayad mo ay tinrate mo as asset 78,000. Ang tanong, as of December 31, 78,000 pa rin ba yung buong buo? Hindi na, di ba? Mayroon na diyang portion na nagamit mo na. Okay? At anong portion yun? Yung September, October, November. That's 4 months. Okay, tanong, magkano yun? Siyempre, ang gagawin natin, itong 78,000 na binayaran mo ng buo, okay, ay good for ilan daw? 1 year or 12 months, di ba? Okay, so i-divide mo ng 12 months muna para malaman mo yung monthly. Okay, 78,000 times 12 months, 78,000 divided by 12 months, 6,500. O 6,500 daw ang bayad sa upa per month. Okay, at ang nagamit mo na dyan ay ilang buwan? Di ba? Per month ito. Ilang buwan na daw? September, October, November, December times 4 months. Yan. Okay? So, magkano yan? Computin natin. 6,500 times 4 months, 26,000. Itong 26,000 na to, okay, ito na yung consume o nagamit. Diba? Kasi 4 na buwan na nagamit eh. Therefore, magkano yung hindi gamit? So, syempre, kung 78,000 ang binayad mo, i-minus mo lang sa 26,000, okay, 52,000 pesos. Ang hindi mo pa nagagamit na bayad sa renta. Okay? Unused portion. Yan. Eh, ang nakalagay dito, di ba, 78,000 pa buong buo. Okay? Kaya kailangan mong i-adjust at ipakita na dapat 52,000 lang talaga yung matitira. Kaya during adjusting journal entry, okay, as of December 31, yan. Okay? Ano nga ipapakita mo? Expired portion. Ito yon or consume portion. Okay? So, rent expense. At syempre, ang katambal nan ay prepaid rent. Diba? Magkano? 26,000. Yan. Okay? Kung mapapansin mo, di ba, dito nakadebit ang asset. Ngayon, kinredit natin. Kasi ang pinapakita natin, okay, used portion or expired portion. Okay? And then again, to verify nga kung tama yung ating adjusting entry, mag-T-account ulit tayo. I-post natin. Diba? Cash, prepaid rent, rent expense. Okay. Nag-debit ka doon nung September 1 ng prepaid rent, di ba? Magkano yun? 78,000. Check. Credit cash, 78,000. Check. As of September 1 yun. Di ba? Okay. And then, during December 31, nag-adjust ka, you debit prepaid rent. Okay. You debit rent expense, 26,000. Di ba? Yan. And then, yung credit prepaid rent, 26,000. Hinggan natin nandito. Okay. To get the final balance, okay. Diba? 78 minus 26, 52,000 daw yung prepaid rent mo. Dito. Double rule, and double rule. Okay. To verify kung tama yung sagot natin, tingnan natin kung magkano yung hindi pa nagamit, kung tali ba siya. Oops. Tali. Tama, di ba? And then, oops, tali. Okay, 52 plus 26, that's 78. So, 78,000 yung binayaran mo. Tama ang journal entry mo. Okay, ayan. So,
natapos na tayo sa video lecture na to at medyo mahaba-haba kasi detalyado nga nagpapakita tayo ng iba't ibang klase ng problem para malaman mo kung anong approach ang gagamitin. Okay? So tune in ka lang sa video lecture natin that susunod, di-discuss naman natin yung kabaliktaran nito, which is deferral, di ba? So, ikaw naman yung tatanggap ng pera. Ito kasi ikaw ang naglalabas eh. Okay? And then yung depreciation at saka bad debts. Okay? Thank you very much for listening and happy learning.